Dominant Protector. Credit to the author. 3,431-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa kabilang panig, ang numero 8 at maliit na isa ay nakakulong sa isang pagkapatas. Gayunpaman, mahirap matukoy ang mananalo sa maikling panahon. Sa kabilang banda, hindi nang ahas si Terence na gamitin ang ika-11 estilo ng palad ng nagngangalit na apoy na 8 trigram sa numerong 7 ito. Bagamat nakalkula na ni Terence na sa pagkakataong ito, gagamit siya ng skill sa pag-atake na may Essence Necklace, ngunit hindi nito magagawang agad na pumatay ng Master ng Great Circle Stage. Masasaktan lang siya ng husto, at kung magdedepensa siya, hindi niya ito magagawang masaktan ng husto. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang ika-11 anyo, ang lakas ni Terence ay hihina sa isang tiyak na lawak, at kailangan niya makabawi sandali, kaya dinala ni Terence ang Purple Lightning Beast. Ang Purple Lightning Beast ay may dalawang lakas, ang isa ay kidlat at ang isa ay tumatakbo palayo. Ang tsansa ni Terence na manalo ngayon ay nasa 2 hakbang na ito. Little Fang, tulungan mo akong tadteren siya hanggang mamatay. Utos ni Terence. Roar. Roar. Ang maliit na Fang ay umungal ng 3 beses nang matanggap niya ang utos ni Terence. Biglang nagsimulang kumislap ng kidlat ang kanyang sungay, at isang malaking kidlat ang bumaril patungo sa numero 7. Nabigla ang numerong 7 iyon. Bagamat napakalakas niya, hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang spirit beast na talagang makakapag-activate ng lightning martial arts. Kung siya ay tinamaan nito, ang kahihinatnan ay mahirap sabihin. Gayunpaman, kahit na gusto niyang umiwas, tila kayang kontrolin ng Purple Lightning Beast ang direksyon ng kidlat. Nagkataon lang na tumama ang kidlat sa direksyon kung saan umiiwas ang numerong 7, na direktang tumama sa kanya na parang kidlat mula sa maaliwalas na kalangitan. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-breakdance on the spot ang number 7. Bagamat hindi mapatay ng electric shock ang number 7, normal pa rin ang reaksyon niya. Ang ika-11 estilo ng Wildfire 8 trigrams palm. Sinamantala ni Terence ang pagkakataong ito para gamitin ang ika-11 estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm, na dumudurog sa dibdib ng walang pagtatanggol na ika-7. Boom! Ang malaking puwersa ay nagpadala ng no. 7, na gumaganap pa rin ang kanyang breakdance, na lumilipad. Nahulog siya sa lupa sa malayo at tumalsik ng isang subo ng dugo. Malinaw na ang numero 7 ay nagdusa ng matinding pinsala. Si Terence at number 7 ay nabigla pa rin, ngunit ang 3 pang Firewolf War Gods ay walang lakas na manood. Ang kanilang mga kalaban ay mga top-notch expert din ng parehong level. Ang nag-iisang distraction ay maaaring magdulot sa kanila na mahulog sa isang sitwasyong lampas sa pagtubos. Sino ang maglalakas loob na pumunta at manood ng palabas? Little Fang, tingnan natin ang sitwasyon. Kung walang gagawin ang taong ito, kapag naabutan niya, tumakbo ka na. Babawi rin ako ng lakas at totoong chi. Hininaan ni Terence ang kanyang boses at inutusan ang Purple Lightning Beast, pero huwag mong hayaang maabutin kanya. Ang Purple Lightning Beast ay tumango at nag-isip, maaaring hindi makatakas ang isang uninjured consummate level expert, ngunit ang isang nasugatan na malambot na paa na hipon, ano ang dapat katakutin? Nahihirapang bumangon ang numero 7 sa lupa. Muntik na siyang mabaliw. Nang tamaan siya ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Kahit na nakita niyang sasalakayin siya ni Terence, wala siyang magawa dahil nakuryente siya. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang tamaan. Akala niya ay isang sky-class mid-face lamang si Terence kahit na ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na kasanayan, ito ay nasa ika-15 anyo pa lamang, at kakayanin pa rin niya ito. Narinig niyang sinabi ni Terence na ito ang ika-11 anyo ng mabangis na apoy o isang bagay, at may katuturan iyon. Iniisip niya na ang taong ito ay mayabang kaya hindi niya ginamit ang 15 anyo at sinubukan ito ng 11 beses. Kaya naman mahinahon niya itong tinanggap at saka siya naging tanga. Pakiramdam ng Firewolf War God no. 7 ay parang lahat ng kanyang mga organo ay inilipat sa ibang lokasyon, at hindi lang iyon, ang kanyang mga buto at meridian ay nasira din.
Sa ngayon, magagamit lang niya ang kapangyarihan ng isang mid-stage sky-class fighter, at maganda na iyon. Gayunpaman, kahit na siya ay nasugatan, si Terence ay hindi nang ahas na maliitin siya. Sa sandaling ito, ang lakas ni Terence ay napakahina. Matapos matiyak na ang taong ito ay mayroon na lang sky-class mid-phase strength na natitira, si Terence ay huminahon at inutusan si Feng. Mock ibalita. Ungol. Uungol. Uungol. Oo. Sumagot si Little Feng at tumakbo patungo sa pito kasama si Terence. Sa katunayan, sa natitirang lakas ng numero 7, maaaring wakasan ni Terence ang kanyang buhay sa pamamagitan ng ika-9 o maging ika-8 estilo ng nagngangalit na naglalagablab na 8 trigram palm, ngunit hindi iyon ginawa ni Terence. Maingat niyang isinaaktibo ang ika-10 estilo ng palad. Ang 10th move ay maaaring pumatay sa isang sky-class late phase, at kaya kahit na gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas upang ipagtanggol laban sa natitirang sky-class mid-phase, mamamatay pa rin siya. Gaya ng inaasahan, nang makitang muli si Terence, natigilan ang numero 7. Hindi na siya naglakas loob na maging pabaya, mas mahalaga ang buhay niya ngayon. Mabilis niyang isinaaktibo ang kanyang sining para protektahan ang kanyang katawan. Hindi niya naiintindihan kung paano nagdudulot ng labis na pinsala sa kanya ang martial arts ni Terence, dahil ba hindi siya handa sa pagkabigla. Ang ika-10 estilo ng Wildfire 8 trigrams palm. Nagpadala ng palad si Terence sa dibdib ni 7. Hindi na makatakas ang 7. Ang mount ni Terence ay masyadong mabilis, at siya ay nasugatan din. Magagamit lamang niya ang lahat ng kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili, ngunit ang resulta ay ikinalulungkot, may malakas na boom, at ang numero 7 ay agad na napatay. Hanggang sa kanyang kamatayan, sa wakas ay naunawaan niya ang isang bagay, kung gaano kahangahangang maging isa sa halimaw. Gayunpaman, huli na. Sa katunayan, ang man-beast fusion ni Terence ay hindi talaga isang human-beast fusion. Pinaglalaruan lang niya ang mga ito. Kahit na nakakulong ang Firewolf War God no. 5, 6, at 8 sa isang matinding labanan sa Mirasol, Ashton, at maliit na bata, nagawa pa rin nilang masilip ang isang bagay na kasing laki ng pagkamatay ng no. 7. Agad silang nabigla. Hindi nakakagulat na si Terence, isang sky-class mid-phase, ay napakayabang, parang siya ay isang may kakayahang tao. Sinusubukan pa rin niya ang tubig sa kanyang mga pag-atake, ngunit natapos na ni Terence ang kanyang labanan, ang 7 ay patay na. Senior Ghost, may silbi ba ang bangkay ni Little 7? Pwede ko ba itong gamitin para gumawa ng puppet clone? Hindi maiwasan ni Terence na tanungin ang makamulto sa Jade Space, ngunit natutulog pa rin ang makamulto at hindi tumugon kay Terence. Hindi rin naglakas loob si Terence na istorbohin ang maliit, kaya maghintay lang siya. Matapos gamitin ang ika-11 at ika-10 na estilo ng palad, ang dalisay na chi ni Terence ay ganap na naubos. Kailangan niyang magpahinga at gumaling. Little Feng, kung may umatake sa akin, tumakbo ka. Bulong ni Terence kay Feng. Uungol. 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 3 beses ding umungol ang maliit na hangin sa mahinang boses, na nagpapahiwatig na alam na niya. Tumango si Terence at sinimulang i-channel ang arts ng kanyang practitioner kay Lil Feng's back, mabilis na nabawi ang kanyang enerhiya. 3,432. Sa panig na ito, kinuha ni Terence ang numero 7, at sa kabilang panig, ang Firewolf War God na numero 5, 6, at 8 ay nawala ang kanilang kayabangan at kumpiyansa. Gusto ng Firewolf War God number 5 na tambangan sila ng numero 8, ngunit ngayon, ipinagdarasal nila na sana ay hindi sila tambangan ni Terence mula sa likuran. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nakita nilang naghihintay pa rin doon si Terence at hindi umaatake. Natarante sila. Bakit hindi sila inatake ni Terence? Maaaring ang taong ito ay kaisa ng halimaw, kaya ang kanyang pag-iisip ay iba sa ibang mga magsasaka at naniniwala siya sa espiritu ng pagkakibal. Walang sneak attacks. Mukhang posible talaga. Dahil si Terence ay sumakay din sa isang espiritong hayop na medyo katulad ng isang knight. Siguro nga totoo, hindi na umatake ulit si Terence pagkatapos pumatay ng isang tao. Super tanga talaga yan. Lubhang gama ng loob ng Firewolf War God no. 5.
Todo-todo rin ang ginawa niya at nagsimulang makipaglaban sa Mirasol. Hanggat hindi nagugulo ang Man-Beast fusion ni Terence, wala siyang dapat ipag-alala. Sa pag-iisip na iyon, ginamit ng Firewolf War God No. 5 ang kanilang sariling lihim na senyales upang ipaalam ang No. 6 at No. 8 na sinasabi sa kanila na gawin ang lahat at huwag mag-alala tungkol sa palihim na pag-atake ni Terence. Dahil, kung gusto niyang mag-sneak attack, matagal na niyang ginawa. Hahaha. Tumingin si Firewolf War God No. 5 sa Mirasol, na nasa harapan niya, at sinabing, huwag mo nang isipin na may tumulong sa iyo. Mirasol, bagamat halos magka-level tayo, alam mo ba? Ang mga physical practitioner ay may halatang kahinaan, wala silang chi at mayroon lamang silang stamina. Kaya kung wala kang pisikal na lakas at stamina, mas makakatagal ka kaysa sa ibang Sky Class Late Phase Peak Masters, ngunit hindi rin ako mahina, isa ako sa pinakamahusay sa Sky Class Late Phase Peak Masters. That idiot Man-Beast fusion or whatever, isa siyang espiritu ng Night. Hindi siya susuko sa pag-atake. Nanalo siya laban sa number 7, kaya tatayo na lang siya doon. Ang dami mong alam. Anong alam mo? Bagamat sinabi iyon ni Mirasol, talagang nalilito siya. Ano ang ibig sabihin noon ng kanyang bayaw? Bakit nanood na lang siya ng laban at hindi tumulong? Hindi naniniwala si Mirasol na si Terence Ford ay may espiritu ng isang knight, ngunit hindi niya malaman kung bakit. Si Amara, sa kabilang banda, ay lubos na naiintindihan si Terence. Sa ganang kanya, malamang naubusan na ng lakas si Terence, kaya nagpapahinga siya roon para gumaling. Kapag nabawi ni Terence ang kanyang lakas, oras na para ipakita niya ang kanyang lakas. At kaya, pagkatapos makitang si Terence ay nakakuha ng numerong 7, ang puso ni Amara ay nabaon, may 80% na pagkakataon na siya ay manalo sa labanang ito. Ito ay isang oras lamang. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na ibuka ang kanyang bibig. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol dito, mas sorpresa sila ni Terence. Kaya, itinikom niya ang kanyang bibig at nerbyosong pinanood ang laban. Mabilis na nabawi ni Terence ang kanyang lakas at pinalaganap ang sining ng ikatlong yugto ng Dragon Mastery sa pinakamataas nito. Sa paglipas ng panahon, mabilis ding bumabawi ang chi ni Terence. Sa wakas, ang chi ni Terence ay bumalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan, ngunit hindi direktang umatake si Terence. Sa halip, inilagay niya ang kanyang kamay sa katawan ni Lil Feng at nagsimulang maglipat ng enerhiya sa Purple Lightning Beast. Ang Purple Lightning Beast ay gumamit ng Thunderbolt skill ng isang beses at naubos ang maraming enerhiya. Bagamat sinabi nito na magagamit niya ito ng 2 hanggang 3 beses depende sa kung ginamit o hindi ang lahat ng lakas nito, sayang pa rin ang enerhiya. Dapat ay ginagamit nito ang lahat ng lakas nito ngayon, kaya 2 beses lamang itong ma-activate. Ngunit, bagamat magagamit pa rin ng Purple Lightning Beast ang Thunderbolt, hindi hinayaan ni Terence na maubusan ito ng purong enerhiya. Paano kung gusto nitong tumakas ulit? Kaya kailangang tiyakin ni Terence na mayroon itong sapat na enerhiya. At kaya, nagsimulang tulungan ni Terence ang Purple Lightning Beast na mabawi ang enerhiya nito. Sa kabutihang palad, ang Firewolf War God number 5, 6, at 8 ay lahat ay pinigilan ng Mirasol at ng iba pa, kaya hindi nila aatakihin si Terence sa ngayon. Sa wakas, ang chi ni Feng ay bumalik sa pinakamataas na estado nito. Malamig na ngumiti si Terence at tinapik ang leeg ni Feng. Tiningnan niya ang Little Six, na nakikipaglaban sa Ashton. Ang lalaking ito ang kanyang pangalawang target. Sa buong arena, medyo dehado ang Ashton. Si Firewolf War God No. 6 na ay isang master na pangalawa lamang sa No. 5. Si Ashton ay Sky Class Late Phase Peak, ngunit may gap pa rin sa pagitan niya at No. 6. Hindi ito halata, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nasa isang bahagyang dehado. Makakapit man siya, matatalo pa rin siya sa huli. Ang panig ni Mirasol, sa kabilang banda, ay kalmado pa rin. Si Maliit naman ay nakatali lang sa number 7 pero hindi naman siya dehado. Hindi na kailangang makialam ni Terence. Little Feng, sa pagkakataong ito, aalisin natin ang number 6 na lumalaban sa song pangalawang lolo ni Ashton. Naiintindihan mo ba? Utos ni Terence. Ungol. Uungol.
Mabilis na tumugon ang munting hangin. Sige, simulan na natin. Sabi ni Terence. Boom! Ang isang kidlat ng kidlat ay namuo sa lilang hangin na kulog sa sungay ng kidlat ng hayop, at pagkatapos ay naging isang kidlat sa isang maaliwalas na araw, na direktang bumagsak sa ulo ng numero 6. Dahil ang number 6 ay nakikipaglaban sa Ashton, hindi niya inaasahan na hahampasin siya ng halimaw. Nag-e-enjoy siya, dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng kapangyarihan pagkatapos ng palitan. Kung magkakaroon siya ng mas maraming oras, sigurado siyang matatalo niya ang Ashton. Gayunpaman, ang magandang kaisipang iyon ay naging isang pantasya. Sa isang hiyawan, nagsimula siyang mag-breakdance, tulad ng ginawa ni number 7. Ang ika-11 na estilo ng wildfire na 8 trigrams palm. Sinamantala ni Terence ang pagkakataon na mabilis na i-activate ang ika-11 estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm, na dumurog nito patungo sa likod ng puso ng numero 6. Si Ashton ay isang matandang fox at hindi rin siya mabuting tao. Nakita niya si Terence na nagsimulang gumamit ng kanyang lakas at ang kanyang mount ay bumaril ng kidlat patungo sa kanya. Handa na siyang umatake ngunit pinanatili niya ang kanyang lakas. Siya ang pinakamahina sa Mirasol, maliit at siya kaya hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang buong lakas sa simula. Siya ay dehado ngunit sa wakas ay natagpuan niya ang pagkakataon at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang i-activate ang kanyang pinakamalakas na kasanayan, ang ika-20 anyo ng nakakabigla sa asol na dagat na langit. Tinakpan ng puting ambon ang tuktok ng ulo ng numero 6, at ang pang-11 anyo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm ni Terence ay tumama sa kanya. Boom! Ang pag-atake ng palad na ito ay pinahusay din ng Essence Necklace, kaya hindi ito nagbigay ng madaling panahon kay Firewolf Wargodno. Hindi lang yun, sumunod din ang martial skill ni Wii. Nakuryente na siya, kaya kung nataman siya ng water-type martial skill, parang mamatay na siya. Ang agos ay dumb alloy sa ambon at pabalik-balik sa paligid ng kanyang katawan, na gumagawa ng kaluskos na tunog. 3,433. Hindi nagtagal, ang Firewolf Wargodno. 6 na ay naging tambak ng uling at nahulog sa lupa, patay. Malinaw na ang pinagsamang pag-atake ni Terence at Ashton ang pumatay dito. Ha. Tumawa ng malakas si Ashton. Naubos na niya lahat ng lakas niya, pero excited pa rin siya. Sa wakas ay napatay na niya ang kanyang kalaban, at ngayon ay 2 na lamang ang natitira sa kaaway na master. Hindi nag-alala si Ashton na ang 2 ito ay biglang tumalikod at sasalakayin siya dahil may sarili siyang mga tao na pumipigil sa kanila. Hindi ba nandoon si Terence na nagbabantay sa kanila? At kaya, ang Ashton ay nagmamayabang pabalik sa kanyang tahanan, naupo ng naka-crossleg, at nagsimulang mag-cultivate, na nabawi ang kanyang lakas at tunay na chi. Gayunpaman, iba siya kay Terence. Wala siyang puwang sa Jade o sa sining ng Dragon Mastery, kaya ang oras para mabawi niya ang kanyang purong enerhiya ay napakabagal. Kung alam niya na si Terence ay kapareho niya kahit hindi siya ganoon kaina, hindi siya maglalakas loob na maging napakayabang. Gayunpaman, sa abot ng kanyang pag-aalala, si Terence ay dapat na isang napakalakas na nilalang upang magamit ang napakaraming makapangyarihang mga kasanayan sa napakaikling panahon. Walang paraan na maubusan siya ng tibay. Sa kabilang banda, magagamit pa rin ni Terence ang ika-10 estilo ng nagninangas na palad, at ito ang ika-10 estilo na walang bonus ng kwintas, kaya hindi gaanong kataas ang pinsala. Naisip ito ni Terence. Dapat ay makatrabaho niyang muli ang Purple Lightning Beast at gumamit ng parehong paraan para patayin ang Firewolf Wargodno. 8. Ngunit ito ay medyo delikado kung hindi niya siya mapatay, ang maliit ay hindi makakatulong sa kanya na patayin ang numerong 8, at si Terence ay nasa panganib. Sa oras na iyon, ang Purple Lightning Beast ay wala nang natitirang lakas at hindi na niya matutulungan si Terence na makatakas. Siya mismo ay wala nang natitirang lakas at hindi niya magagamit ang lahat ng kanyang lakas para patayin ang Firewolf Wargodno. 8. Hindi ba mapanganib iyon? Ito ay masyadong mapanganib. Hindi magagarantiyahan ni Terence na ang Firewolf Wargodno. 8 ay hindi gagantay ng buong lakas pagkatapos na salakayin, kaya nagpa siyang bawiin muna ang kanyang lakas. Mabilis niyang ipinalibot muli ang sining ng Dragon Mastery at buong kasakiman na hinigop ang espiritual na chi ng langit at lupa sa espasyo ng Jade.
Sa kabilang panig, ang Mirasol at Firewolf War God No. 5, at ang Maliit at Firewolf War God No. 8 ay lahat ay nakakulong sa isang matinding labanan. Huminto muli si Terence at hindi lumaban sa kalaban. Muli nitong ikinalito ang Firewolf War God No. 5. Ano ang diskarte ni Terence sa labanan? Bakit siya tumigil pagkatapos na ilabas ang Firewolf War God No. 6. Naubos kaya niya ang lahat ng kanyang pisikal na lakas at tunay na chi. Ngunit iyon ay hindi magkaroon ng kahulugan. Sa unang pagkakataon na natalo niya ang Firewolf War God No. 7, matagal ding nakatayo doon si Terence. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, muli siyang gumawa ng kanyang hakbang at pinatay ang Firewolf War God No. 6. Imposibleng sabihin na si Terence ay nawala ang lahat ng kanyang stamina at chi, dahil ang Firewolf War God No. 5 ay hindi pa nakarinig ng sinumang practitioner na makakabawi ng kanyang stamina at chi ng napakabilis, at hindi pa niya nakitang gumamit si Terence ng anumang mga table tasks. Gayunpaman, ang hindi gumagalaw na tindig ni Terence sa gilid ay medyo natakot si Firewolf War God No. 5, at gusto niyang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay ang Mirasol, isang Sky-class late-phase peak master, ngunit ang kanyang kalaban ay isang pisikal na master. Siya ay kapantay niya, at ang Firewolf War God No. 5 ay walang pagkakataong manalo. Napakaganda kung mayroon siyang banal na sandata sa kamay. Bumantong hininga si Firewolf War God No. Mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng sentral at ng mga sinaunang sekta na nasa loob ng libu-libong taon. Sa mga Firewolf War God sa gitna, siya ay nirerango sa ika-5 lakas, ngunit wala man lang siyang divine weapon. Gayunpaman, numero 1 at numero 2 lamang ang may banal na sandata. Kahit number 3 at number 4 ay wala, kaya mas balanse ang puso ng number 5. Sa kabutihang palad, ang Mirasol at Ashton ay wala rin. Kung hindi, dehado sila. Siyempre, ito ay dahil din sa napakababaw pa rin ng pundasyon ng Overseas Cultivators Association. Ang buong Overseas Practitioner Association ay itinatag sa pamamagitan ng bullet head, at bagamat sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maghanap at bumili ng makajos na mga sandata sa paglipas ng mga taon, ang makajos na armas ay napakabihirang sa mundo, at hindi lahat ng Sky-class master ay mayroon nito. Ang ilang mga banal na armas sa Overseas Cultivators Association ay ibinigay sa ulo ng bala, sa kanyang anak, at sa vice-presidente. Hindi pa ito ang turn ng isang elder o guest elder tulad ng Mirasol. Halimbawa, sina Elder Wang at Elder Colton, na pumunta rito para sa isang misyon na patayin si Orb-il, ay walang anumang banal na sandata sa kanila. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay pantay na tugma, na nagpapahina sa Firewolf War God No. 5. Kung hindi niya inalis ang Mirasol sa lalong madaling panahon, mapapawi silang lahat ngayon. Hindi kumibo si Terence kung gagawin niya, isa sa kanilang mga masters ang mamamatay, siya man o numero 8. Sa katunayan, ang Firewolf War God No. 8 ay nagtataka rin kung bakit walang ginagawa si Terence. Hindi kaya night pa rin si Terence. Tumulong lang siya dahil nakita niyang dehado ang Ashton, pero siya at ang number 5 ay pantay-pantay. Kaya ba hindi tumulong si Terence? Kung iisipin, ito lang ang posibilidad. Wala na talaga siyang maisip na iba pang posibilidad. Sa panig ni Terence, sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang chi at nagsimulang tulungan ang Purple Lightning Beast na makabawi. Matapos silang dalawa ay magkaroon ng sapat na chi, ang ikatlong target ni Terence ay ang maliit na kalaban, ang apoy na Wolf War God No. 8. Ang paraan ng pakikipaglaban ng maliit ay naging dahilan ng panlulumo ni Terence. Mabuti kung hindi alam ng clone kung paano gumamit ng Sky-grade weapon ng maliit. Pagkatapos ng lahat, ang sandata ng lahat ay kailangang ipare sa sarili nilang sining ng practitioner upang magamit ito. Makatwirang hindi alam ng aswang ang sining ng practitioner ng maliit. Gayunpaman, ang pinakanaguguluhan kay Terence ay na kahit na hindi niya magagamit ang sining ng isang maliit na practitioner, ang bagay ay may sariling sining ng practitioner, tama ba? Hindi ba niya ma-activate ang martial arts niya? Talagang nagawa niyang kunin ang Firewolf War God number 8 ng direkta. Kung ito ang matandang maliit, ang numerong 8 ay matagal nang namatay, hindi ba?
Little Fang, we're ready. Tapusin na natin yung number 8 na nakikipag-away kay Little One. Inutusan ni Terence ang halimaw. Uungol. Uungol. Ang Purple Lightning Beast ay umungal ng 3 beses, na nagpapahiwatig na naiintindihan nito. Biglang nagsimulang kumislap ng kidlat ang sungay nito. Ang sitwasyong ito ay naging sanhi ng apoy na Wolf War God no. 5 at no. 8 na nagulat. Magpapakuryent na naman ba siya ng mga tao? Gayunpaman, siya ay kapantay ng kanyang kalaban, at ang kanyang kalaban ay tila hindi dahado. Bakit gusto siyang tulungan ni Terence? Ito. Binago ang kanyang paraan ng pag-iisip. Boom! Isang kidlat ang tumama, na tumama sa Firewolf War God no. 8 mismo sa ulo. 3,434. Gusto niyang umiwas, ngunit nakikipaglaban siya sa maliit. Paano siya magkakaroon ng lakas para kay Dodge? At saka, kahit na gusto niyang umiwas, baka hindi niya magawa sa bilis ng Purple Lightning Beast. Ang ika-11 estilo ng Wildfire 8 Trigrams Palm. Mabilis na na-activate ni Terence ang kanyang pinakamalakas na martial skill sa ngayon. Kaya lang ang hakbang na ito ay walang bonus na pag-atake mula sa Essence Necklace, ngunit sapat na iyon para masaktan ng husto ang Firewolf War God no. 8. Maliit, tamaan mo siya, gumamit ka ng martial arts para tamaan siya. Sinamantala ni Terence ang pagkakataon na mag-order ng maliit. Gayunpaman, itinaas ng maliit ang kanyang ulo at tumingin kay Terence. Patuloy niyang sinuntok ang apoy na Wolf War God no. 8 na hanggang ngayon ay nakuryente. Hindi niya sinunod ang mga tagubili ni Terence at ginamit ang kanyang martial arts. Si Terence ay hindi nakaimik ilang hit ang kailangan niya para patayin ang numerong 8 na ito. Gaano man kalakas ang ginamit niya, mas mababa pa rin ito sa martial technique. Sa orihinal, maaaring patuloy na gamitin ni Terence ang ika-10 estilo ng Wildfire na 8 Trigrams Palm na may attack boost, na katumbas ng ika-11 na estilo ng Wildfire na 8 Trigrams Palm. Maaari niyang hayaan ang Purple Lightning Beast na magbigay ng kidlat sa Firewolf War God no. 5, at pagkatapos ay gagamitin ni Terence ang ika-11 na estilo ng Wildfire na 8 Trigrams Palm, na sinusundan ng song na pinakamalakas na galaw ni Mirasol, at tulong ng maliit. Kung gayon, siguradong patay ang numero 5. Mababawi lang ni Terence ang lakas at chi niya at ng munting Fang mamaya. Maaari itong makatipid ng ilang oras ng labanan. Ngunit ngayon tila ang maliit ay hindi marunong gumamit ng anumang martial arts. Kung hindi itutuloy ni Terence ang pag-atake, kapag nakabawi ang Firewolf War God no. 8, magiging problema ito. Walang magawa, kaya lang sumuko si Terence sa dati niyang plano. Kailangan niyang gawin ito ng hakbang-hakbang. Ginamit niya ang ika-10 estilo ng nagngangalit na apoy na 8 Trigram Palm sa likod ng Firewolf War God no. 8 para tapusin siya. Gayunpaman, ang enerhiya ni Terence ay naubos na. Masasabi niya na kahit na mukhang malakas ang clone, wala itong silbi. Wala itong alam na martial arts, kaya makokontrol, ngunit medyo mahirap saktan ang kalaban. Ngunit hindi ngayon ang oras para isipin iyon. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang mabawi ang kanyang chi, upang magkaroon siya ng sapat na lakas upang labanan ang huling kaaway. Pumasok sila sa Jade Space at nagsimulang sumipsip ng enerhiya habang ang maliit ay tumulong sa Mirasol. Kahit na ang Mirasol ay may tulong ng maliit, hindi pa rin siya ang laban ni Firewolf War God no. 5. Ito ay dahil ang kasalukuyang Mirasol ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng pagkahapo. Nang ibabaw ang Firewolf War God no. 5, ngunit hindi siya natuwa. Kung noon pa, sobrang excited siya. Gayunpaman, ang mga taong kasama niya ay patay na lahat. Siya na lang ang natira. Ang Firewolf War God no. 5 ay may balak ng umatras. Walang paraan na maalis niya ang Mirasol ngayon. Sa makatuwid, ang kanyang buhay ay mas mahalaga. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, maaari ba siyang umalis? Tanging Mirasol ay maayos pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang pisikal na lakas ng Mirasol ay nagsisimula ng humina. Gayunpaman, ang maliit ay sumali sa labanan, na naging sanhi ng pagkataranta ng Firewolf War God no. 5.
Dagdag pa, si Terence ay nakatingin sa gilid, kaya hindi niya alam kung kailan magsisimulang umatake si Terence at ang kanyang espiritong hayop. Hindi rin maintindihan ng Firewolf War God no. 5. Kung sasali si Terence sa labanan ngayon, siguradong patay na siya, ngunit hindi dumating si Terence. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi niya ito maisip at wala siyang oras para isipin iyon. Ang lahat ng kanyang enerhiya ay nakatuon sa pakikipaglaban sa Mirasol at sa maliit na Song. Sa orihinal, ang Mirasol ay dehado na. Gayunpaman, sa pagdaragdag ng maliit na bata, ang dalawa sa kanila ay mabilis na napigilan ang Firewolf War God no. 5. Firewolf War God no. 5 ay walang tigil na nagrereklamo. Kung alam nila na may napakalakas naman Beast Integration Cultivator sa Cultivation World ng Eastland, at na siya ang katulong ng Song family, nagtanong muna sila bago dumating. Ngayon, hindi inalis ang Mirasol. Sa halip, siya ay baliw na binugbog ng Man-Beast Integration Cultivator at 3 sa kanila ang namatay. Naguguluhan siya. Paano naging napakalakas ng taong ito? Sa bawat pagkakataon, ito ay isang kidlat at 2 hampas ng palad mula sa espiritong hayop, at numero 7 at numero 8 ay napatay. Kahit na ito ay isang dalubhasa sa ganap na antas, hindi pa siya nakarinig ng sinuman na makakaharap sa isang eksperto ng parehong antas sa 3 galaw, tama. Gayunpaman, ito ay nangyari sa harap ng kanyang mga mata, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang maniwala dito. Mabilis na nakabawi ang tibay ni Terence at Chi. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang magmadali ni Terence para mabawi ang tibay ng Purple Lightning Beast at Chi. Sa isang pagtama ng kidlat at 2 nagngangalit na apoy na 8 trigram bombs, tiyak na matatanggal ni Terence ang Firewolf War God no. 5. Little Fang, humanda ka. Utos ni Terence. Ungol. Umungol. Uungol. Ang Purple Lightning Beast ay umungal ng 3 beses, na nagpapahiwatig na naiintindihan nito. Medyo nasasabik din ito, alam na ito na ang huling kalaban na kinakaharap nito. Ang sungay nito ay nagsimulang kumislap muli ng kidlat. Nang marinig ang dagandong ng Purple Lightning Beast, bumilis ang tibok ng puso ng Firewolf War God no. 5. Nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog sa lupa. Magsisimula ba itong muli? Tapos na ang buhay ko. Alam niyang kikilos si Terence, ngunit hindi niya alam kung kailan. Nang makita niya ang kumikislap na kuryente sa sungay ng Purple Lightning Beast, bigla siyang may naintindihan. Tama, siguro kinailangan pang maghintay ni Terence dahil hindi na magagamit ng kanyang espiritong hayop ang kasanayan ng tuloy-tuloy. Ang ganitong uri ng lightning martial technique ay medyo kakaiba, at malamang na kailangan niya ng ilang sandali upang makabawi. Hindi niya inisip si Terence kung tutuusin, si Terence ay isang practitioner na katulad niya, at hindi niya masyadong iniisip iyon. Ngunit iba ang mga espiritong hayop. Hindi niya alam na malapit na siya rito, at kahit na siya, hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran. Boom! Isang kidlat ang tumama sa ulo ng Firewolf War God no. 5. This time, hindi man lang niya naisip na umiwas. Nawalan na siya ng pag-asa. Nakatayo siya sa kinatatayuan, naghihintay na dumating ang kidlat. Sinamantala rin ni Mirasol at nang maliit ang pagkakataong ito para sa lakayin ng Firewolf War God no. 5. Kasabay nito, dinala na siya ng maliit na hangin sa likod ng Firewolf War God no. 5. Ang ika-11 estilo ng Wildfire 8 trigrams palm. Mabilis na na-activate ni Terence ang kanyang pinakamalakas na kasanayan sa sandaling ito, ngunit ang paglipat na ito ay wala pa ring atake ng kwintas. Gayunpaman, hindi mahalaga dahil agad na isinaaktibo ni Terence ang ika-10 anyo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Para sa ika-10 galaw, mayroon itong karagdagang lakas ng pag-atake mula sa malalim na kwintas ng Chi, na katumbas ng ika-11 na galaw ng ordinaryong wildfire na 8 trigram palm. Ang Firewolf War God no. 5 ay dumura ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa sa ilalim ng pincer attack ni Terence, Mirasol, at maliit. Hindi na siya maaaring patay na. 3,435. Phew!
Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence at akmang isaaktibo ang kanyang sining para mabawi ang nawalang enerhiya nang bigla niyang naramdaman ang hindi mapigil ang gutom sa kanyang mga meridian. Ang chi ni Terence ay pagod na sa lahat ng mga oras na ito, ngunit ni minsan ay hindi siya naging desperado na mabawi ang kanyang chi. Si Terence ay may pamilyar na pakiramdam, ito ay ang pakiramdam ng pangangailangan ng maraming chi bago masira ang antas ng hadlang. Naranasan niya ang ganitong pakiramdam noon, pabalik sa Hidden House Summit. Ganoon din ang nangyari, nang ni-refill niya ang kanyang enerhiya, dumating ang tagumpay na hinihintay niya. Kaya alam ni Terence na natural para sa kanya na hangarin ang chi ng langit at lupa. Mabilis niyang ipinagpatuloy ang pag-channel ng sining ng Dragon Mastery, na nagpapahintulot sa enerhiya sa espasyo ng Jade na mabilis na dumaloy sa kanyang mga meridian. Dahan-dahan, napunan muli ang chi ni Terence, ngunit hindi ito tumigil doon. Sa halip, lalo itong nabalisa sa pag-awit. Ano ang nangyayari kay Mr. Terence Ford? Dapat ay matuwa ang mga tao ng Houseong na naalis na ang apat sa kanilang pinakamalalaking kaaway, ngunit biglang namula ang mukha ni Terence na parang nagliliyab, na nag-alala sa kanila. Gayunpaman, naiintindihan ni Amara si Terence. Nahulaan niya kung ano ang nangyayari pagkatapos makita ang kalagayan ni Terence. Lolo, pangalawang lolo, si Terence Ford ay tila nasa bingit na ng paglusob. Huwag natin siyang guluhin at bantayan. Tama ka. Ganito ang ilang spiritual practitioner kapag malapit na silang masira. Tumango si Ashton sa paalala ng Mirasol. Kung ganoon, sabay nating protektahan si Mr. Terence Ford. Si Mirasol ay isang physical practitioner, at tumingin siya kay Terence nang may pagtataka. Mukhang malakas ang lalaking ito, lalo na ang kanyang ultimate move na maging isa sa kanyang hayop. Mukhang maganda ang paningin ng ate niya. Ang kasalukuyang Mirasol ay lubos na kumbinsido. Hindi na siya nang ahas na sabihin na gusto niyang subukan si Terence Ford. Sinabi ni Amara na ayaw niyang masaktan siya, at totoo iyon. Kapag isinantibi ang lahat, ang isang kidlat at dalawang hampas ng palad ay tiyak na papatay sa Mirasol. At bago pa ito makalusot ni Terence Ford kung gagawin niya, hindi ba siya magiging mas malakas? Si Mirasol ay nakaramdam ng kaunting takot sa pag-iisip lamang tungkol dito. Buti na lang at hindi ko siya na-provoke. Pero parang hindi maganda ang ugali ko sa kanya noon. I wonder kung magdaramdam ba ang bayaw na ito. At, bukod doon, may kakaibang lalaki na tinatawag na Small One nakatayo siya sa tabi ni Terence na parang isang haligi, at hindi alam ni Terence kung saan siya nanggaling, ngunit siya ay Sky Class Late Face Peak. Halatang si Terence ang nagdala sa kanila. Hindi nag-abalang magpaliwanag si Terence sa kanila dahil nagpaliwanag si Amara, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Kulang na lang mag-level up siya sa kapayapaan. Sa sandaling ito, isang mainit na agos ang dumaloy sa katawan ni Terence mula sa espasyo sa Jade. Nagsimula ito sa kanyang dantian sa kanyang puson at kumalat sa kanyang buong katawan, na sinundan ng pag-aapoy na parang nagliliyab ang kanyang mga meridian. Ngunit hindi nag-alala si Terence. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon siya ng ganitong pakiramdam na sanay na siya. Pagkatapos noon, lalong tumindi ang pakiramdam ng pag-aapoy ng kanyang mga meridian. Pakiramdam ni Terence ay parang nag-aapoy ang buong katawan niya, simula sa kanyang meridian. Ngunit kahit ganoon, nagngangalit pa rin si Terence at nagtiyaga. Masyado siyang pamilyar sa pakiramdam na ito, ang pakiramdam bago masira, mas masakit, mas malapit na siyang masira. Tumulo ang butil ng pawis sa noo ni Terence. Ang sakit ay lumalakas, ngunit si Terence ay labis na nasasabik. Habang lumalaki ang sakit ni Terence, ang chi sa hangin ay nagtipon at umikot sa itaas ng ulo ni Terence, na bumubuo ng mahinang puyo ng tubig. Tumunog ito ng purong chi sa katawan ni Terence at umikot sa kanyang katawan sa napakabilis na bilis, na nagpapataas ng temperatura ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang malaking halaga ng purong enerhiya ang bumuhos sa katawan ni Terence mula sa espasyo ng Jade. Sa wakas, nakarinig si Terence ng isang malakas na putok, at ang kanyang buong katawan ay nanginag. Ang kanyang mga meridian ay tila sumabog sa isang iglap, at sa sandaling iyon, alam ni Terence na siya ay nakalusot. Sky Class Mid-Face Peak.
Ang Terence ay mayroon na ngayong Sky Class Mid-Phase Peak Strength, hindi niya alam kung magagamit pa niya ang ika-12 estilo ng palad. Maaari ba niyang patayin kaagad ang isang Sky Class Late Phase Peak? Inaasahan ito ni Terence. Binuksan ni Terence ang kanyang mga mata at ngumiti sa katabi niya. Ang Mirasol, Xander, Ashton, at Amara ay nadama lahat ng pagbabago sa lakas ni Terence na punta siya mula sa Sky Class Mid-Phase patungo sa Sky Class Mid-Phase Peak. Congratulations, Mr. Terence Ford. Mula ngayon, madaling mapatay ni Mr. Terence Ford ang Sky Class Late Phase Peak Masters. Sinabi ni Ashton na may taos-pusong paghanga. Talagang malakas ang Terence Ford na ito. Kung hindi dahil sa kanya, ang buong pamilya ng Song ay nalipol. At ang hitsura ni Terence ay nagdulot ng kumpletong pagkalipol ng kaaway. Hehe, ang hirap sabihin. Umiling si Terence. Hindi pa niya nasusubok. Sino ang nakakaalam kung matagumpay niyang maisaaktibo ang ika-12 anyo ng palad? Siyempre, kung matagumpay niyang maa-activate ito, at madagdagan pa ang kanyang lakas sa pag-atake, posible pa ring makapatay ng Sky Class Late Phase Peak sa isang hit. Terence Ford, maraming salamat sa pagtulong mo sa pamilya ng Song. Nagpapasalamat na sabi ni Amara. Hindi na naman siya binaigo ni Terence. Swerte lang ako. Ngumiti si Terence, plus, paanong hindi kita matutulungan? Ngayon, maaari mo bang formal na ipakilala ang iyong kapatid na babae at ang iyong pangalawang lolo? Mabilis na tumango si Amara. Masama ang mood ng House Song noon, at sinabi lang ni Terence sa kanila ang kanilang lakas at katayuan nang dumating siya. Lahat sila ay nasa mabuting kalagayan ngayon at nagtutulungan. Hello, bayaw? Ikinagagalak kitang makilala. Ako ay Mirasol, maaari mo rin akong tawaging Sister Mira. Magalang na inabot ni Mirasol ang kanyang kamay kay Terence. Sabi nga sa kasabihan, kalahati ng asno ng bayaw ang hipag. Kailangan mo akong protektahan tulad ng pagprotekta mo sa sarili mong puwet. Hahaha. Hindi napigilan ni Terence na ngumiti. Walang problema. Kung may nangaapi sa iyo sa hinaharap, maaari mong sabihin sa akin. Tutulungan kitang patayin sila kaagad. 3,436. Well, hindi kita masisisi sa pagiging mayabang mo. Totoo naman. Sa buong mundo ng cultivation, walang kalaban-laban mo. Tumango si Mirasol. Terence Ford, ikaw ang boyfriend ni Amara, kaya kailangan mong protektahan ang iyong pangalawang lolo mula ngayon. Ako ay magre-retiro na at babalik sa aking bayan. Kung ang Overseas Cultivators Association ay hahanapin ako sa hinaharap, kailangan mo akong tulungan. Natawa din si Ashton. Walang problema. Tumango si Terence. Haha, Amara, hindi masama ang boyfriend mo. Ang swerte mo, at ang swerte din ng Song family. Pang-aasar ni Ashton. Ikalawang lolo. Bahagyang namula si Amara, ngunit tila nag-e-enjoy siya. Amara, linisin mo muna ang battlefield. Magpapahinga muna ako saglit. Huwag mo munang itapon ang mga bangkay na ito. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Mabilis na tumango si Amara. Alam niyang katatapos lang ni Terence, at kailangan niyang pagsamahin ang kanyang lakas. Kumaway si Terence sa maliit at dinala siya pabalik sa guest room. Matapos makapasok sa guest room, isinara ni Terence ang pinto at iwinagayway ang kanyang kamay, ipinadala ang maliit sa Jade Space. Sa sandaling ito, ang maliit na bata ay nabubuhay sa isang kakaibang anyo. Hindi siya isang buhay na tao, ngunit hindi siya ganap na patay. At kaya, ang Jade Space ni Terence ay walang anumang mga paghihigpit. Senior Ghost, anong problema mo ngayon? Ayos lang kung hindi ka marunong gumamit ng Heaven Grade Divine Weapon ng Small One, pero bakit hindi ka gumamit ng martial arts? Tanong ni Terence na may mapait na ngiti. Ito ay isang kakaibang kombinasyon ng mga kadahilanan ngayon. Kung alam ng Moldite na iyon kung paano gumamit ng martial technique o isang Heaven Grade na Divine Weapon, hindi sana magtatagal ang labanan ngayon. Ngunit sa parehong oras, si Terence ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makalusot. Huwag mo nang itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong.
Ang maliit na bata, na sinapian ng bakas ng primordial spirit, ay huminga ng malamig at sinabing, masyadong mahina ang papay na ito. Hindi nito ma-activate ang martial arts technique ko. Hindi maganda ang pangangatawan niya. Napakurap si Terence. Ang maliit ay nasa tuktok ng mundo ng pagsasanay, at kahit na hindi siya kasing galing ni Terence, alagad pa rin siya ng 5 elementong sekta. Ang kanyang pangkalahatang lakas ay isang antas na mas mataas kaysa sa ibang Sky Class Late Phase Peak Practitioner, ngunit ang bagay na ito ay nagsabing hindi. Ito ay masyadong mahina, at ginawa nitong labis na panlulumaw si Terence. Nangangahulugan ito na ang tunay na katawan ng bagay na ito ay napakalakas. Alright, then the other Sky Class Late Phase Peak Masters. Kailangan mo ba silang gawing puppet o ano? Tanong ni Terence. Ito ay walang silbi. Itapon mo ito. Ang paggawa ng isa ay kumakain ng marami sa aking primordial spirit. Nabawi ko na sa wakas ang ilang primordial spirit power, at ayaw kong sayangin ito. Sige, ang malabog na bagay ay walang pasensya. Huwag mo akong abalahin. Matutulog na ako. Sige. Walang magawang tumango si Terence. Walang sinabi ang multo, at sinimula ni Terence na i-channel ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery upang pagsamahin ang kanyang lakas. Kaka-break niya lang ngayon, kaya hindi niya sinubukang gumamit ng anumang martial arts. Mas madaling magtagumpay kung susubukan niyang muli pagkatapos niyang pagsamahin ang kanyang lakas. Matapos ayusin ang problema ng House Song, mas nakaramdam ng kagaanan si Terence nang pinagtibay ang kanyang lakas. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang hindi inaasahang mga kaganapan kahit sa mga susunod na araw, ito ay isang Sheng. Kahit na napagtanto ng amo sa likod ng mga taong ito na nawalan sila ng pakikipag-ugnayan sa 4 na Diyos ng digmaan ng Firewolf, ilang araw pa bago niya sila mahanap. Si Terence ay patuloy na nagpapalipat-lipat ng mga sining ng kanyang practitioner, nagpaplanong pagsamahin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Inaasahan ni Terence ang 12 estilo ng palad. Kung mas mataas ang antas ng Wild Flame 8 Trigram Palm, mas mahirap itong gamitin. Gayunpaman, unti-unting tumaas ang kapangyarihan nito. Noong nakaraan, ito ay 6 na antas lamang na mas mataas kaysa sa ordinaryong martial arts techniques. Ngunit ngayon, ito ay higit pa sa 6 na antas. Sa makatuwid, kung mas mataas ang antas, mas mahirap itong i-activate. Gayunpaman, kung ito ay talagang aktibo, ito ay magiging isang napakalakas na pag-iral. Siyempre, ito ay dahil din sa Wildfire Fist martial skill sa itaas ng 10 antas. Ang Wildfire Fist mismo ay mas malakas kaysa sa iba pang ordinaryong martial arts na kasanayan. Ang unang 10 galaw ay karaniwang isang antas na mas mataas kaysa sa ordinaryong martial arts na mga kasanayan, ngunit pagkatapos ng 10 galaw, ito ay hindi lamang isang antas na mas mataas, ngunit kahit na 2, 3, at 4 na antas na mas mataas. Kailangan niyang aminin na ang Wildfire Fist ay isang makapangyarihang martial art technique. Bagamat makapangyarihan ang 5 elementong 8 trigrams palm, mayroon lamang itong 10 anyo. Ito ang magiging wakas kapag naabot na nito ang 10 anyo, kaya gaano man ito kalakas, ito ay hindi magagapi sa ilalim ng Earth Class. Gayunpaman, walang inaasahan na si Terence ay may all-purpose martial skill. Pinagsama niya ang dalawa upang lumikha ng mas malakas na nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Ang kapangyarihan ay hindi maisip. Ito rin ang dahilan kung bakit labis na nagdusa ang mga kaaway ni Terence. Wala silang maisip na paraan para bantayan ito. Gayunpaman, nagulat si Terence sa sumunod na nangyari. Kasunod ng pag-awit, tila tumaas ang pangangailangan ng katawan ni Terence para sa langit at lupang espiritual na chi. At ang gutom na naramdaman niya bago bumalik muli ang breakthrough. Ang gutom ay lalong tumitindi, at si Terence ay nagsimulang magpanik. Hindi naman pwede, di ba? Di kaya'y muntik na siyang makalusot pagkatapos lamang na makalusot. Ito ay ganap na hindi makatotohanan. Gusto ni Terence na ihinto agad ang pag-awit, ngunit kahit na pinigilan niya ito sa kanyang puso, ang awit ay hindi tumigil sa kanyang katawan. Hindi niya talaga mapigilan.
Sa sandaling ito, napagtanto ni Terence na ang malaking halaga ng purong chi sa espasyo ng Jade ay dumadaloy sa kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon sa napakabilis na bilis. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, tumalon si Terence. Ano ang nangyayari? Bakit parang nawalan siya ng kontrol sa kanyang heart technique? Hindi kaya kumpleto ang breakthrough niya kanina kaya gusto niyang ituloy. Gayunpaman, pamilyar kay Terence ang pakiramdam na ito. Pakiramdam niya ay nakatagpo na siya nito noon pa man. Walang katapusang bumuhos ang enerhiya sa katawan ni Terence, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Terence na malapit nang sumabog ang kanyang katawan. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Itinigil na niya ang sining ng practitioner, ngunit wala itong silbi. Sandali lang. Biglang naisip ni Terence ang isa pang posibilidad, at iyon ay ang paglusob ng sining ng practitioner. Ang sining ng Dragon Mastery ni Terence ay malapit na sa kabilugan ng buwan sa ikatlong yugto maaaring magkaroon din siya ng tagumpay. Hindi nakakagulat na naramdaman ni Terence na napakapamilyar nito ito ang eksena ng kanyang unang Practitioner's Arts breakthrough. Kaya lang matagal na iyon, at si Terence ay sumisira lang sa lakas, hindi sa kanyang Practitioner's Arts, kaya nakalimutan niya ito. 3,437. Kaya ito ay isang double breakthrough. Sa pag-iisip na iyon, huminahon si Terence at hinayaang dumaloy ang purong chi sa paligid sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang katawan ni Terence ay parang magnet, patuloy na sumisipsip ng enerhiya sa paligid. Ang enerhiya sa katawan ni Terence ay tumataas, at unti-unti, naramdaman ni Terence na hindi na kaya ng kanyang katawan ang napakalaking enerhiyang ito. Pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay sumabog na parang isang paputok, at sa isang boom, ang kanyang mga damit ay agad na nasunog sa mga piraso, lumilipad sa lahat ng direksyon. Nakalusot siya. Hindi inakala ni Terence na maaabot niya ang buong ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ng napakabilis. Parang wala na masyadong oras bago matapos ang second level, di ba? Ang paglusob ay isang magandang bagay, ngunit ang problema ay, kailan niya mabubuksan ang ikaapat na pintong bato. Dati, wala pa sa ganitong level ang Practitioner's Arts ni Terence, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Kung tutuusin, walang saysay ang pag-iisip tungkol sa isang bagay na hindi pa niya nararating. Ngunit ngayon na ang kanyang pamamaraan sa paglilinang ay umabot na sa malaking bilog ng pagiging perpekto, nangangahulugan ito na maaari na niyang simulan ang paglinang sa ikaapat na yugto ng sining ng Dragon Mastery. Kung mayroon siyang ikaapat na yugto, maliban sa pagtaas ng bilis ng paglilinang, pagpapagaling, at pagbawi ng pisikal na lakas at tunay na chi, ano ang iba pang benepisyong maidudulot nito? At anong uri ng mga benepisyo ang magkakaroon sa ikaapat na pintuan ng bato? Isang bagay na katulad ng isang all-purpose martial technique, isang jade pendant, o isang banal na sandata. Inaasahan ito ni Terence. Gayunpaman, walang silbi ang pag-asam nito. Sa ngayon, ang kailangan para mabuksan ang ikaapat na pinto ng bato ay ang makapasok sa ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery at ang tamaan ang pinto ng bato gamit ang isang huwad na banal na sandata. Saka lang bumukas ang pintong bato. Ngayon, may lakas na si Terence, ngunit hindi pa rin niya nagawa ang banal na sandata. Ang tanging nakapagpasaya sa kanya ay handa na ang mga materyales. Kailangan lang niya ang dugo ng dragon, na mahirap makuha maliban kung pumasok siya muli sa 5 kasamaang Savage Lands. Ngunit kahit na gusto ni Terence na pumasok, hindi siya papasukin ng Heavenly Elixir Sect. Tila kailangan niyang humanap ng pagkakataong tanungin si Harry. Sa kabilang panig, ang 4 na warlord ng Firewolf ay patay na, ngunit sina Dr. Benjamin II at Marlon ay sabik na naghihintay ng kanilang balita. Iniulat nila sa pamilya ng Song na binigyan nila sila ng oras upang pag-isipan ito pagkatapos nilang pumunta sa bahay ng pamilya ng Song upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Alam nilang pupunta sila ngayon sa bahay ng pamilya ng Song. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng mahabang panahon, dapat ay hating gabi na ayon sa oras sa Eastland. Bakit wala pa ring balita sa kanilang 4? Marlon, bakit wala pa ring balita tungkol sa 4 na Firewolf War Gods? May mga aksidente ba o bagong problema? Nag-aalalang tanong ni Dr. Benjamin II.
Logically speaking, it shouldn't be a problem. They're sky-class late-phase peak masters, after all, and they're the strongest exists in the world of practicing right now. Kahit na ang mga sinaunang sekta ay hindi makakalaban sa kanila maliban kung sila ay nagtutulungan, lalo na ang House Song, umiling si Marlon at sinabi. Totoo iyon. Tama, sabi ni Professor Benjamin Tu. Pero hindi pa rin ako mapakali. Ang mga patakaran sa gitna ay mahigpit. Matapos mahuli ng 4 na tao ang tao, tiyak na makikipag-ugnayan sila sa amin sa unang sandali. I'll make another call and see. Narinig ni Marlon ang sinabi ni Professor Benjamin To at kinuha muli ang kanyang telepono. Dinial niya ang telepono ni Firewolf Wargodno. 5, ngunit walang sumasagot. Bago dinala ng Firewolf Wargodno. 5 ang kanyang mga tauhan sa pamilya ng Song, hindi niya dinala ang kanyang telepono. Iniwan lang niya ito sa hotel. Isa siyang eksperto na sinanay ng center, kaya hindi siya karaniwang gumagamit ng mobile phone. Kaya naman, normal lang na hindi niya ito dalhin kapag umalis siya. 2 beses ibinaba ni Marlon ang tawag, at gayon pa man, walang sumagot. Kumunat ang noo niya. Doktor, walang kumukuha ng phone. Naiintindihan ko. Maghintay pa tayo ng kaunti. Kung talagang hindi gumana, sa asawa na lang ni Master, Miss Liger. Sinabi ni Professor Benjamin Tu. Gayunpaman, 2 oras pa silang naghintay ng 2. Kahit na nagdala ng mga tao mula sa hotel ang Firewolf Wargodno. 5 at nag-ground trip sa pamilya ng Song, wala pa ring balita. Nagdulot ito ng panik sa kanilang 2. Wala pa ring tumatawag sa telepono. Doktor, iulat natin ito. Sa pagkakataong ito, maging si Marlon, na laging kalmado, ay napagtanto na may mali. Mayroong 80% na posibilidad na may problema. Sige. Direktang tumawag si Dr. Benjamin To kay Miss Liger. Sa sandaling ito, hinihintay din ni Miss Liger ang balita ni Dr. Benjamin To. Ang Mirasol ay isang napakahalagang paksa ng pananaliksik para sa sentral. Benjamin II, how is it? Ibinalik mo ba ang Mirasol? Tanong ni Miss Liger. MS Liger, walang balita mula sa mga warlord ng Firewolf. Tinawagan sila ni Marlon, ngunit walang sumasagot. Parang bigla silang nawala. Sabi ni Professor Benjamin Tu. Ano? Nagulat si Miss Liger, anong nangyari? For Sky Class Late Phase Peak hindi maalis ng mga masters ang Mirasol. Sa halip, nawala. I guess may nangyari na. Sa lakas ng Song family, imposibleng mapatay nila tayong 4. Sabi ni Professor Benjamin II, kung may kapangyarihan silang gawin iyon, gagawin nila ito sa unang pagkakataon na pumunta sila sa pamilya ng Song. Hindi sila magmumukhang walang magawa. Hinala ko na may tumulong sa kanila. O sa halip, wala itong kinalaman sa pamilya ng Song. Sila ay may problema. Alam ko, kukuha ako ng mag-iimbestiga. Pagkatapos ng lahat, si Miss Liger ay isang taong gumawa ng magagandang bagay. After a short moment of this, she calmed down. You don't need to worry about this matter. Focus on researching grade 1 and 2 automatic medicinal cauldrons. Sige, nakuha ko na. Sumangayon si Professor Benjamin Tu. May ipinadala si Miss Liger para maghatid ng automatic grade 1 at grade 2 medicinal cauldron ngayon, ngunit walang oras si Professor Benjamin Tu para pag-aralan ito. Matapos ibaba ang tawag, hindi na makaupo si Miss Liger. Umalis siya sa kanyang silid at mabilis na pumunta kay Patriarch Charlie. Miss Liger, ano bang problema mo sa pagbisita mo ng gabing-gabi? Anong problema? Napatingin si Patriarch Charlie kay Miss Liger ng kakaiba. May isang bagay na gusto kong problemayan si Mr. Charlie para tulungan ako. Walang dapat na maitago sa 5 elementong sekta sa cultivation world ng Eastland, tama ba? Mataray na sabi ni Miss Liger. Totoo naman. I wonder kung para saan ang gusto ni Miss Liger kay Charlie. Si Patriarch Charlie ay nalilito. Hindi niya alam kung bakit siya hinahanap ni Miss Liger at kung bakit may kaugnayan ito sa cultivation world sa Eastland.
3,438. Ganito, 4 na eksperto sa side ko ang pumunta dito para humawak ng ilang bagay, pero bigla kaming nawala ng contact. Sabi ni Miss Liger. 4 na eksperto. Anong klaseng eksperto siya? Kailan nangyari iyon? Bahagyang nagulat si Patriarch Charlie at nagulat. Hindi niya inaasahan na may dadalhin si Miss Liger. Anong antas ang ekspertong ito? 4 Sky Class Late Phase Peak Masters. Nawalan sila ng contact sa mga tao sa headquarters pagkatapos nilang gumawa ng isang bagay kaninang hapon, at hindi na namin sila makontak simula noon. Walang tinatago si Miss Liger. Kung tutuusin, kung hindi niya ibibigay ang mga detalyeng ito kay Patriarch Charlie, saan niya ito hahanapin? Ano? 4 Sky Class Late Phase Peak Masters. Sa pagkakataong ito, lubos na nabigla si Ninuno Charlie. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming kapangyarihan at resources ang Central para magpadala ng 4 na Sky Class Late Phase Peak Masters. Dati, akala niya ay nagsasaliksik lamang sila sa larangan ng teknolohiya at bio-human transformation. Hindi niya inaasahan na may mga nakatagong eksperto pa pala. Maging ang ninuno na si Charlie ay hindi alam ang tungkol sa mga ekspertong ito, pati na ang iba. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pagkabigla, nagtanong pa rin siya, saan sila nagpunta at ano ang kanilang ginawa. Sa lakas nilang 4, halos hindi na sila magagapi sa panig namin. Maliban sa ating 5 elementong sekta, walang makakapidyaw sa kanila. Hindi sinisi ni Patriarch Charlie si Miss Liger sa hindi pagbanggit nito ng maaga. Bagamat ang 5 elementong sekta ay mula sa Central Plains ng China, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng mga magsasaka sa Central Plains ay nasa ilalim ng jurisdiction ng 5 elementong sekta. Higit pa rito, nagkataong nagtutulungan sina Patriarch Charlie at Miss Liger. Makatwiran para sa Patriarch Charlie na tumulong sa pagresolba sa usaping ito. Ganito kasi hindi masyadong nagtago si Miss Liger. Nagsimula ito sa paglilitis ng jablo ng inagaw ng isang panauhing elder ng Overseas Cultivators Association ng mana mula sa kanilang center. Naghintay sila hanggang sa bumalik ang panauhing matanda sa Central Plains ng China bago sila kumilos. Ang Overseas Cultivators Association. Matapos marinig ito, bagamat naramdaman ni Patriarch Charlie na medyo hindi nasisiyahan si Miss Liger sa mga taong nasa ilalim ng kanyang kapatid, isa lamang siyang guest elder. Higit pa rito, nakabalik na ang taong ito at walang gaanong kinalaman sa Overseas Cultivators Association. May backer ba ang guest elder na iyon sa Central Plains? Ayon sa investigasyon namin, walang ganyan. Ang tunay na pangalan ng guest elder ay Mirasol, sabi ni Miss Liger. He's from the worldly Song family. How could a such family have any backing? Ano? Matapos marinig ang mga pangalan ng Mirasol Song at ang pamilya ng Song, nagulat si Patriarch Charlie at tumayo. Miss Liger, anong sabi mo? Ang Song ito na Mirasol ay mula sa karaniwang pamilya ng Song. Tama. Mr. Charlie, ano ang iyong ekspresyon? Tiningnan ni Miss Liger ang sobrang gulat na patriarch na si Charlie na may kakaibang ekspresyon. Sa kanyang palagay, si Patriarch Charlie ay palaging isang napakakalmang tao at bihirang magpahayag ng gayong nakakagulat na ekspresyon. Maaaring ang pamilya ng Song. Isang makamundong pamilya, ay may isang sinaunang antas ng tagapagtaguyod. Papayag ba silang manirahan sa isang karaniwang pamilya? Bagaman ang pamilya ng Song ay isang secular na pamilya lamang at wala silang sinaunang suporta, mayroon silang mas kahangahangang suporta. Kahit ako ay sumasakit ang ulo sa taong ito. Mapait na ngumiti si Ancestor Charlie at sinabing, sa totoo lang, Miss Liger, dapat ay narinig mo na siya noon pa. Ang taong ito ay si Terence. Ano? Terence. Saglit na natigilan si Miss Liger at agad na sumimangot, itong si Terence. Napatay niya ang 4 na Sky Class Late Phase Peak Masters. Imposible iyon, di ba? Imposible ito batay sa sentido komun, ngunit natatakot ako na siya ay tinawag para sa tulong, tulad ng angkan ng Pauli.
Ang aking maliit na alagad ay pinatay ng angkan ng Pauli. Walang magawang sinabi ni Patriarch Charlie, kung ang angkan ng Pauli ay kasangkot, talagang may posibilidad na iyon. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Miss Liger. Sa huli, sinabi niya, kung gayon, Mr. Charlie, mayroon ka bang anumang mga solusyon? Sa paraang nakikita ko, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mag-imbestiga kung may kinalaman ito kay Terence. Kung gayon, anong klaseng relasyon ito, at sino ang kinuha ni Terence? Oo. Nag-isip sandali si Patriarch Charlie at sinabing, ang pangunahing problema ay ang maingat na paghahanap sa 4 na taong ito. Tingnan kung buhay pa sila at kung namatay na sila. Sige, kailangan kong problemayan si Mr. Charlie sa bagay na ito. Hihilingin ko kay Professor Benjamin Tu na mabilis na bumuo ng Grade 1 at Grade 2 automatic medicinal cauldrons. Kunin ito sa merkado sa lalong madaling panahon. Sabi ni Miss Liger. Oo. Tumango si Patriarch Charlie at sumigaw sa pinto. Waiter, halika dito sandali. Oo. Mabilis na narinig ang boses ng waiter, at pumasok siya sa silid ni Patriarch Charlie. Master, hinahanap mo ako. How about this? Dalhin mo si Harry sa Iron Lake City ng mabilis para mag-imbestiga. Ganito kasi. Ipinaliwanag ni Ancestor Charlie ang pagkawala ng 4 na lalaki ni Miss Liger sa pamilya ng Song. You have to be careful about this and listen to Harry. Isa siyang matalinong bata kung may malakas na kalaban doon, tulad ng Pauli, huwag mong subukang patunayan iyon doon. Paano ito, hayaan sina Glade, Milo, at Irving na sundan at protektahan si Harry. Hindi sapat ang lakas ng iyong manugang, kaya huwag mo siyang hayaang magdusa. Tutal may ginagawa siya para sa center natin. Sabi ni MS Liger pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oh. Kung ganoon, maraming salamat, Miss Liger. Tuwang-tuwa si Patriarch Charlie. Plano niyang hayaan si Harry na magdala ng 3 master sa Sky Class test, ngunit hindi niya sinabi kay Miss Liger ang tungkol dito at hindi niya alam kung papayag ito. Ngunit ngayon, bago pa man siya makapagsalita ng anuman, inilabas muna ito ni Miss Liger na labis na ikinatuwa ni Patriarch Charlie. Kapag dumating ang oras para sa pagsusulit, isasama ni Harry ang 3 sa kanila. Iyon ang magiging pinakalohikal na bagay na gagawin. No need to thank me. Sana malaman mo ang kinaroroonan ng 4 na tao sa center natin sa lalong madaling panahon. Ikinaway ni MS Liger ang kanyang kamay. Ang 3 master ng pamilya Hale ay mga eksperimentong paksa lamang at hindi partikular na mahalaga sa kanya. At saka, may flaws din itong 4 na masters, kaya walang masyadong pakialam ang Central. Tapos, pupunta ako at magpapahinga. Maghihintay ako ng balita mula kay G. Charlie. Huwag kang mag-alala, MS Liger. Ipapaalam ko sa iyo dahil mayroon akong anumang balita. Tumango si Patriarch Charlie at sinabi. Nang mawala si Miss Liger, ipinadala ni Patriarch Charlie ang waiter upang hanapin si Harry at ang iba pa para ayusin ang kanilang paglalakbay sa Iron Lake. 3,439. Naramdaman ni Harry na nakakatuwang magdala ng 3 nangungunang master sa kanyang misyon. Hindi niya akalain na magiging ganito siya kagaling balang araw. Ako? Si Harry? Ang pinakamatalino at pinakamaunawaing tao. Terence, malas mong nakilala mo ako. Basura si Irving, hindi siya karapat-dapat na maging subordinate ko, ako lang ang makakalaban mo. Ako, si Harry, ang pinakamalakas. Si Irving ay medyo nanlumo rin siya ay dating tagapagmana ng isang nakatagong noble house, habang si Harry ay isang rich kid na hindi man lang noble house. Hindi man sila maikukumpara, ngunit ngayon, naging tagasunod na siya ni Harry. Wala siyang choice. Kailangan niyang ibaba ang ulo kapag nasa ilalim siya ng bubong. Sino ang nagtanong kay Harry na maging manugang ng 5 elemento na nakatatandang Charlie ng sekta? Silang 3, sa kabilang banda, ay Sky Class Late Phase Peak mas malakas kaysa kay Harry, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa kung sino ang nagbigay sa kanila ng lakas na iyon. Ang 5 elementong sekta at ang sentro ay nakahawak sa kanilang mga lifeline.
Bagamat nandoon ang kanilang lakas, kung hindi nila regular na iniinom ang gamot, hindi sila naiiba sa mga ordinaryong tao. Baka mas mahina pa sila kaysa dati. Sa makatuwid, kung nais nilang mapanatili ang kapangyarihan ng mga nangungunang master na ito, maaari lamang silang maging mga aso ng 5 elemento na sekta. Ngunit gayunpaman, ang isang aso na may bahay ay mas mabuti kaysa sa isang ligaw na aso. Hindi bababasa, naramdaman nila na kung makikita nila muli si Terence, ito ay ang kamatayan ni Terence. Second Senior, mamasyal muna tayo sa common house, Kang. Gusto ni Harry na ipakita ang kanyang lakas sa common house na si Kang, at hayaan silang isipin na maganda ang kanyang ginagawa. No problem, kahit anong sabihin ni Junior Brother Kang, susundin namin. This operation is completely led by Junior Brother Kang. Mabilis na tumango ang waiter at sinabing. Siya ay hindi kasing karanasan ng maliit, at kung ang maliit at si Harry ay lumabas na magkasama, natural na silang dalawa ay mag-uusap ng magkasama. Ngunit ngayon, si Harry ang namamahala. Tumango si Harry, nasiyahan. Sa pagkakataong ito, si Harry ay nakauwi ng may kaluwalhatian, dala ang napakaraming nangungunang mga masters kasama niya, sa harap mismo ng pinto ng bahay ni Kang. Ang bahay ni Kang ngayon ay medyo independenteng pag-iral, hindi pa sila karaniwang noble house, ngunit ang kanilang status ay nalampasan na ang mga common noble house, at maaaring sila ay isang nakatagong noble house. Alam ng lahat sa mundo ng cultivation na ang bahay ni Kang ay ang ika-8 elder ng Sky Elixir Sect, at alam ng mga mas nakakaalam na si Harry ay manugang ng patriarch na si Charlie. Sinong maglalakas loob na manggulo sa bahay Kang? Siyempre, walang nang ahas na guluhin ang bahay Kang, ngunit hindi rin eksakto masaya si House Kang. Dahil hindi sila naglakas loob na manggulo ng iba. Ang mga karaniwang bahay at karamihan sa mga nakatagong bahay ay nasa ilalim ng utos ni Terence. Si Terence ay isang tao na kahit si Harry ay sumasakit ang ulo sa pakikitungo, paanong si House Kang maglakas loob na guluhin siya. Kaya, ang bahay Kang ay nakakuha lamang ng ilang maliliit na benepisyo, at hindi makakuha ng anumang malalaking benepisyo. Sa tulong ng Sky Elixir Sect, nagawa nila ang ilang katamtamang negosyo, at ang kanilang negosyo ay itinulak pabalik ng mga automatikong kaldero. Harry, anong ginagawa mo? Si Polong na ngayon ang Young Master of House Kang, at nang mabalitaan niyang nakabalik na si Harry, mabilis siyang tumakbo palabas para salubungin siya, ngunit may mga Sky Class Late Phase Peak Masters na nakatayo sa labas ng ilang araw na ngayon. Si Polong ay natakot sa kanyang talino. Nagsimula na siyang mag-practice ng sining ng practitioner na ibinigay sa kanya ni Harry, at humakbang siya ng kaunti sa mundo ng mga practitioner. Hindi siya sapat na malakas, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya na maramdaman ang lakas ng ibang mga practitioner. Haha, ipapakilala ko sa inyo ang tatlong ito ay dating masters ng bahay ni Hale, ngunit ngayon ay mga subordinate ko na sila. Lahat sila Sky Class Late Phase Peak Masters. Sabi ni Harry habang nakaturo sa grupo. Nagulat si Polong, ang tatlong ito ay nasa Sky Class Late Phase Peak na. Gayunpaman, hindi nagbago ang lakas ng kanyang kapatid. Paano niya makokontrol ang napakaraming eksperto? Hindi sila mula sa sekta ng 5 elemento, ngunit sa pamilyang Hale. Ito ay medyo kakaiba. Pagbati, Young Master Kang. Mabilis na ikinuyom ni na Irving Glade, at Minwape ang kanilang mga kamao. Alam nilang tatlo ang nangyayari, mahina si Polong, ngunit bayaw pa rin siya ni 11, at kailangan nilang igalang siya. Lalong nagulat si Polong nang tumango siya sa kanila. Ito ang aking pangalawang senior, Sky Class Late Phase Peak Full Master. Sabi ni Harry. Young Master Kang, Kuya Kang ang itatawag ko sa'yo, hehe. Sabi din ng waiter sa sobrang init at mapagpakumbabang paraan. Ito. Hindi alam ni Polong ang gagawin. Harry, sabihin mo sa akin, paano ka naging maangas? Haha, actually, pinadala ako dito ng biyenan para imbestigahan ang isang bagay. Malamang may kaugnayan ito kay Terence, kaya dinala ko itong mga masters. Kung maaari, papatayin ko siya sa daan. Mahinang sabi ni Harry. Arg! Ang galing! Papatayin mo si Terence.
Tanong ni Polong. Harry, alam mo ba kung gaano ako galit sa Terence na ito? Sarili niyang fiancé, pero buong araw na natutulog sa kanya, araw-araw agrabyado ang kapatid mo. Kahit na mas mataas ang tingin ng mga tao sa amin kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa bahay kang dahil ikaw ang ikawalong elder ng Sky Elixir Sect at ang manugang ni Patriarch Charlie, hindi namin alam kung ano ang sinasabi nila sa likod namin. Napakalakas namin, ngunit hindi kami kasing lakas ng freelancer na iyon na si Terence, ito talaga. Sigh, mahirap ipaliwanag. Kuya, huwag kang mag-alala, hindi ko ito malulutas noon, ngunit sa pagkakataong ito, hanggat may kinalaman ito kay Terence, siguradong patay na siya. Pagmamalaki ni Harry. Paano kung hindi sila magkarelasyon? Tanong ni Polong. Kung hindi bale, gagawa na lang ako ng relasyon at ipaparelasyon ko siya. Huwag kang mag-alala kuya, mas gusto ko siyang patayin kaysa sayo. Wow. Si Harry ay tumawa ng baliw, ngunit mayroon siyang 4 na Sky-class late phase peak masters kasama niya ang pagpatay kay Terence ay kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay. Hindi niya kailangang gumastos ng anumang pagsisikap. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang malaman kung narito pa rin ang mga Pauli. Hindi naisip ni Harry na tinutulungan ng mga Pauli si Terence at ang awiting pambahay. Kung hindi, sa lakas ni Terence, ang pagpatay sa 4 na Sky-class late phase peak masters ay isang panaginip, hindi naniwala si Harry. Haha, ang galing mo, kuya. Ipapaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Pahihirapan ko ang asong iyon na si Melissa kapag nakabalik ako. How dare she make me a cuckold? Kikulayan ko ng berde ang buhok niya. Papatayin ko siya. Nagsisimula ng umikot ang puso ni Polong ang pag-atake ni Terence ay naging isang demonyo. 3,440. Huwag kang mag-alala, kuya. Alam kong may sama ka ng loob dito. Kapag nawalan ka ng mukha, mawawalan din ako ng mukha. Ako na ang bahala kay Terence para sa iyo. Tinapik-tapik ni Harry ang kanyang dibdib. Maaari kang pumunta at arestuhin sila ngayon. Ibalik mo muna ang asong iyon na si Melissa at hintayin ang magandang balita ko. Og. Kalimutan mo na ito, hintayin natin hanggang sa mamatay si Terence. Hindi nang ahas si Polong na gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, kung patay na si Terence, magiging maayos ang lahat, ngunit paano kung hindi siya? Pagkatapos ay dadalhin niya muna rito si Melissa, at hindi na makakatagal si Harry. Magkakaroon siya ng malaking problema kung hindi siya papatayin ni Terence, o mapilayan man lang siya. Kahit na wala siyang ginawa kay Melissa, hindi siya makakatakas dito. Sige, hintayin mo lang ang good news ko. Nakita ni Harry ang kaduwagan ng kanyang kapatid, ngunit hindi ito nagsalita. Pagkatapos ng lahat, siya at si Polong ang kaldero na tinatawag ang tekor na itim. Hindi siya maglalakas loob na pumunta kay Terence ng mag-isa kung wala siyang 2 masters na sumusuporta sa kanya. Ito ay masyadong mapanganib. Noong gabing iyon, ang bahay ng Kang ay pinalamutian ng mga ilaw at dekorasyon na ipinagdiriwang ang pagbabalik ni Harry sa kanyang bayan. 1:00 pa lang ng umaga ay natulog na ang lahat. Kung hindi dahil sa investigasyon ni Harry bukas ng umaga, malamang na magdamag silang nagpupuyat. Ito ay dahil si Harry ay napakalakas, nagdadala ng 4 na Sky-class late phase peak masters kasama niya ito ay isang bagay na kahit na ang mga sinaunang marangal na bahay ay hindi maihahambing. Kinaumagahan, dinala ni Harry ang 3 bahay na mga masters ni Hale at ang waiter sa lungsod ng Iron Lake. Hindi direktang naghanap ng problema si Harry sa House Song. Sa halip na natili siya sa paligid at dahan-daang nagmamasid. Gusto niyang makita kung malapit ang angkan ng Pauli. Nakapunta na siya sa tribong Pauli noon, at medyo pamilyar siya sa mga hitsura nila. Masasabi niya ang pagkakaiba sa isang tingin, at kung nasa malapit ang mga taong ito, hindi sila makakatakas sa mga mata ni Harry. Junior Kuya Kang, parang wala nang tagalabas na pumupunta sa pamilya ng Song ngayon. Pagkatapos ng 2 araw na pagbabantay, walang mga tagalabas sa pamilya ng Song. Ilang disciples lang ng Song family ang dumating at pumunta, halatang namimili. Kaya naman medyo may pagdududa ang tanong ng waiter. Tama, hindi ko akalain.
Kahit na ang pamilya Pauli ay dumating sa pamilya ng Song, hindi sila mananatili sa bahay sa lahat ng oras. Walang saysay na manatili sila sa bahay. Kung hindi sila maglakad-lakad, malamang na bumalik sila. Tumango si Harry. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng waiter. Maghintay pa tayo ng kaunti. Pupunta tayo pagkatapos nating siguradong walang iba sa pamilya ng Song. Mayabang si Harry, ngunit maingat pa rin siya. Sige. Walang masama sa pag-iingat. Sumang-ayon ang waiter sa pananaw ni Harry. Nang hapong iyon, nakita ni Harry si Terence at Song Amara na sabay na umalis sa bahay ng Song. Para siyang nakatuklas ng bagong mundo. Kaya si Terence ay nasa house Song. Tuwang-tuwa si Harry, kung nasa house Song din ang Pauli, hindi lalabas si Terence kung wala sila. Mukhang wala na sila sa house Song. Susulitin ko si Terence. Junior kuya kang, personal kang kikilos. Wala namang panganib di ba? Gulat na gulat ang waiter. Hindi mangyayari yon. Magpapanggap lang ako na makakasagasa ako sa kanya at magtatanong ng ilang tanong. Wala siyang magagawa sa akin. Kilala ko si Terence, hindi pa siya lalaban sa Five Element Sect. At saka, pinapagawa niya ako ng pills. Sabi ni Harry. Sige, mag-ingat ka. Nakita ng waiter na nakapagdesisyon na si Harry, kaya hindi na siya nagsalita pa. Sa katunayan, namimili si Terence ng Amara ngayon dahil hiniling sa kanya ng Amara na lumabas kasama niya. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi maaaring manatili sa house Song magpakailanman, at kailangan niyang bumalik. Si Yasi ay pupunta sa nagninangas na bundok, at nangako si Terence na dadalhin siya doon. Tungkol naman sa Amara, gusto lang niyang mahanap ang pakiramdam ng umiibig. Ang kanyang relasyon kay Terence ay medyo magaspang, at marami siyang isang panig na manliligaw. Bagamat sa wakas ay tinanggap na siya ni Terence, ang Amara ay palaging nararamdaman na ang kanyang relasyon kay Terence ay higit na masama kaysa Cheryl, Yasi, Melissa, Josephine, Trixie, kahit si Jelay. Kaya gusto nang ni Amara na mapabuti ang relasyon nila ni Terence. Bihira para kay Amara ang humiling ng ganito, at natural na pumayag si Terence. Sa katunayan, hindi si Amara ang tipo ng babae na mahilig mamili. She only came out this time to get the feeling wala siyang pakialam sa binili niya, kung sino lang ang kasama niya sa pamimili. Walang patutunguhan ang paglalakad ng dalawa sa kalye, tinitingnan ang lahat ng uri ng paninda. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Amara, at nagpatuloy lang sa paglalakad kasama si Terence, pinag-uusapan ang mga kagiliw-giliw na bagay na nangyari noong una silang nagkita sa Songshan. Kahit isang taon pa lang, parang ang tagal na. Napabuntong hininga ang dalawa. Habang naglalakad sila, may lumapit sa kanila. Nanlamig si Terence, at ganoon din si Amara matagal na nilang hindi nakikita ang taong ito. Hindi ba ito Boss Terence? Nagkataon lang, anong ginagawa mo dito? Nakita ni Harry si Terence at patakbong lumapit sa kanya nang may pagtataka. Harry! Wala ka ba sa Kalangitan Elixir Sect sa Limang Elemento Sekta? Anong ginagawa mo dito? Hindi alam ni Terence kung bakit nandito si Harry, ngunit walang magandang lumabas sa lalaking ito. Nako, umuwi lang ako para magpakitang gilas, at pagkatapos ay pumunta ako sa Iron Lake para maghanap ng mga koneksyon at makakuha ng negosyo. Nagkibit-balikat si Harry. Miyembro ako ng sekta ng Limang Elemento at sekta ng Sky Elixir ngayon. Napakalakas ko, ngunit hindi maganda ang kalagayan ng aking pamilya. Naapektuhan ang negosyo ng tableta ng iyong kaldero, at wala akong magagawa. Marami akong stock, kaya maaari ko lamang tingnan at kontaken ang mga pills sa mundo para ibenta ang secular na mundo. Oh, talaga. Naramdaman ni Terence na si Harry ay nagsasabi ng totoo, ngunit ang lalaki ay tila hindi ang tipo na nagsasabi ng totoo. Wala talaga itong kinalaman kay Terence, kaya sinabi niya, nasaan ang mga pills ko? Kailan mo ito ibibigay? Sky Class mid-phase peak na ako kung hindi mo ako bibigyan ngayon, max level na ako. Walang kwenta kung kainin mo ito ngayon, kaya kailangan mong itago ito para sa iyong sarili. Nag-level up ka na naman.
Kumurap si Harry, hindi inaasahan na muling mag-level up si Terence, siya na ang Sky Class mid-phase pick ngayon. Huwag ka masyadong magsalita ng kalokohan, kailan mo ba ako bibigyan ng tableta? Tanong ni Terence. This. Next time. Malapit na to, pero hindi ko nadala. Hindi ko alam na dito kita makikita, kaya hindi ko napaghandaan. Sabi ni Harry. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.